Welcome back to my YouTube channel. Magandang hapon sa inyong lahat mga kasari. So, ang topic ko ngayon ay magkano nga ba yung aking bill sa Meralco. So, mamaya ko ipapakita kung magkano nga ba yung aking bill sa loob ng isang buwan at kung paano ko, saan ko kinukuha yung ipangbabayad ko. Kasi nga, ang nagbabayad ng Meralco bill namin ay si Daddy. Doon yan sa sahod niya. Pero since katulad ngayon, hindi pa niya nababayaran kasi ang sweldo niya, ang payday niya ay every 10 and 25. So, nagre-reading ang Meralco ng 20. Nagbibigay yan ng bill namin dito ng mga 22, 23. So, bago pa magsahod, naibigay na yung bill. And hindi agad namin nababayaran kasi minsan may pagkakataong nasi-short kami at nagagamit namin sa iba. Kasi nga marami din kaming mga bills na binabayaran like mga monthly due, yung bahay, yung sa service, sa school, allowance, bigas, lahat yan. Si Daddy ang sumasagot. So ngayon, ang gagawin ko na lang, tutulungan ko siya. Meron akong napanood na isang nagtitinda, vlogger, tinderang vlogger na doon niya kinukuha sa yelo yung kanyang pangbayad ng kuryente. So, dati kasi, ganun naman yung ginagawa ko nung wala akong masyadong binabayaran at medyo malakas talaga yung ating tindahan. So, magkano nga ba ang aking bill sa aking Meralco? Pero, bago ko ipakita, papakita ko muna sa inyo yung aking konting appliances. Bakit ganito kalaki ang bill ko? Ayan, dito sa loob, meron akong isang freezer. Ayan, ito ay inverter. Ayan, so ito ay inverter na nakuha din ni Daddy. Siya ang nagbayad nitong ref na ito. So, meron din ako dun sa labas. Rice cooker na lagi kong ginagamit. Bali, dalawa ito. Dalawang rice cooker. Isang malaki, isang maliit. Tapos, yung electric kettle ko. Ayun, yun ginagamit ko din siya. Tapos, electric fan. Bali, dalawa sa umaga. Ito, yan, gumagana yan. At saka itong electric fan na ito, dalawa sa taas. Paggabi, dalawa sa taas. Ngayon, tatlo kasi tigigisa kami. Tapos, yung dalawa dito, sa salas yan kapag ka naman morning. Ito naman sa labas, meron naman akong isang free ref din na hindi siya Kundura inverter din siya, pero hindi siya no pros. Ayan, hindi siya no pros. Mas bago ito compared dun sa nasa loob. Ayan, medyo mas malaki ito, mas matangkad siya pero mas payat. And meron din akong ayan, isang electric fan. So yan yung gumagana dito sa labas. Tapos isang TV, pero bibihira namin gamitin to kasi si Daddy lang naman yung yung nanonood ng TV namin. Tapos ang cellphone ay bali 4 ang china-charge namin everyday. At saka syempre yung aming internet, ayan. So itong aming internet yan. Yan lang naman ang mga namin, appliances namin. At saka yung washing, wala akong dryer today. Ayan, so ito ang aking electric bill ng billing period March 21 to April 20, 2024. Ayan. So, meron tayong 10.92 per kilowatt hour. 1,981.14. So, yan. Ang aking due date ay sa ito. Ang due date ko ay kailan ba? Sa March. May. Saan ba ang due date ko? Ayan. Sorry naman. May 2. Ayan. So, lagpas na ako sa due date. 'Di ba? Kaya yan ang babayaran namin ngayong buwan ng May. Yan ay konsumo namin ng April. Okay. So ayun, medyo malaki talaga ang bill ko sa Meralco. Dati kasi meron din akong chest freezer, kaso ibinenta ko siya ng 7,000. Nalugi ako doon kasi binili ko siya ng 16,000 tapos nagamit ko siya ng 1 year and a half. Binenta ko siya ng 7,000 kasi nagkaroon siya ng scratch. Doon lang naman sa may takip. And then yung bumili, pinabayaan din niya. Hindi niya ginamit. Simula na binili niya sa akin yung freezer, hindi na niya ginamit. So gusto ko sana bilhin uli. Kahit na 5,000 kasi nga na-stock sa kanya. Kaso nga lang, iniisip ko baka may sira na yung loob. Kasi 1 year nang hindi niya nagamit. Tapos yung pinagbentahan ko ng freezer, yun yung down ko dun sa ref ko sa labas. Kasi yun ay kinuha ko sa home credit ng hulugan. So, okay lang naman kapag ka naghuhulugan. Basta maganda yung pagbabayad mo. At yung pinangbabayad ko sa ref doon sa labas ay kinukuha ko sa benta ko. Everyday ako nagtatabi ng 100 pesos
Kasi yun yung pinambabayad ko sa ref. Pero sobra-sobra naman yun. Kasi nga ang monthly ko dati ay nasa 2,080 pesos. Ayan. Nabinayaran ko siya ng 1 year. So, magdadalawang taon ko na siyang nagagamit. So, okay naman yung Condura inverter na yon. Hindi nga lang no pros yung nakuha ko. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi nga nagulat talaga ako sa bill namin ngayon. Dati kasi 1,516. Tapos ngayon, halos 2,000 na, 'di ba? So, ang gagawin ko, tulungan ko si Daddy. Doon sa benta ko ng yelo kasi nga sobrang lakas, everyday akong gumagawa ng ice. At everyday ako nakakabenta ng 20 to 25 pieces, minsan sobra pa. Kahit nga yung kalaghatian niya, yung konting may matigas-tigas na yelo na tapos may tubig, kinukuha na nila yun. 5 pesos pa rin ang benta ko doon. So, medyo malaki talaga ang naiipon ko. Minsan, nakakakuha ko ng 1,000, nakakakuha ko ng 500. Yun, yung binababayad ko sa ibang, pinagbabayad ko sa ibang mga bayarin namin. So, naisip ko, maraming salamat doon sa napanood kong tindera vlogger na doon niya kinukuha yung pambili ng, pambayad ng kuryente sa mga benta niya ng yelo. So, pwede din pala, napakagandang idea. So, ayun lang, and, ako ay magpapaalam na at ako ay wala pang ligo guys. Look naman, tingnan niyo ang aking kaitsurahan. Kaninang umaga pa ako, gumagala. Tapos hindi pa ako naliligo. Maliligo muna ako. Pero bago ako maligo guys, ako ay magkakape muna. Siyempre hindi mawawala ang kape natin. Ang kape ng bayan. Bye!